Gandang po, ako po si CRP ng Gym Depot. So, makikita nyo na naman ngayon sa likod natin, siksik, liglig at umaapaw ang mga deliveries natin. So ngayon, hatiin natin sa dalawang proof of completion po at dalawang topics yung videos natin kasi sobrang dami ng mga orders natin. So unahin na muna natin yung first batch ng mga proof of completion natin. Bale, may 3 tayong kliyente na nagdagdag ng mga gym equipment nila dun sa existing na gym business nila. So para kay Bing at Benjo Pandak ng Zamboanga del Sur. So mamaya tingnan natin kung saan yung eksaktong address nila. Plus para kay Sir Arvin naman Ochoa ng Tansa Cavite. At saka kay Sir Seth Villanueva sa Metro Manila at ato kay Sir Seth. So ito kay Sir Seth, pipick upin na rin mamaya. So ito unang batch ng mga proof of completion natin is mga existing na to na na mga gym businesses. Tapos nagdagdag na lang po sila ng mga equipment para doon sa kanilang gym. So kung masugid po kayo nanonood ng mga videos natin dito sa YouTube at saka sa Facebook, matatandaan nyo na lagi ko kasi talagang sinasuggest na huwag kayong makontento na from time to time, kailangan nyo mag-upgrade, magdagdag ng mga gym equipments nyo. Kasi doon papasok ngayon yung topic natin is about competition. So, may mga nagtatanong kasi sa atin na about doon sa mga existing competition kung healthy pa rin ba na magtayo ng gym kung may isa o dalawa ng gym businesses doon sa area nyo. Magandang topic yun. Kasi marami sa atin pinanghihinaan na loob pagka may kakompetensya, nag-iisip kagad. Pero sa gym business, ang kaibahan kasi ng gym business, ipapaliwanag ko sa inyo kumpara doon sa mga existing na mga businesses. Kagaya ng mga sasabi ko dati ng mga water station, mga sangyupsal. Ito yung mahirap na na makiuso. Kasi as in saturated na, ang dami-dami na. Pero yung unang-una suggestion ko kasi, doon sa mga kliyente na nagtatanong sa akin kung okay lang ba na may existing ng mga gym doon sa area, tapos magdadagdag pa ako. Okay, yung number 1 na explanation ko, na reason ko dyan, is, sa totoo lang po, hindi po kayang i-cover ng isang gym business ang buong area nyo. Ang pinakamagandang example po niyan is yung Gym Republic. So yung Gym Republic, makikita nyo, yung gym ko, sarili kong gym business, nasa 1,200 square meters yung area nun. Napakadaming mga equipment kami doon. Tapos araw-araw, nag-average kami ng between 160 katao up to 210 na katao. So ang dami nun. So isipin mo, para ang hirap na makipagkompetensya. Pero would you believe, dito sa Cavite City, may 3 o 4 pang ibang mga gym na nag-exist. So, ang punto ko doon, kahit na may malaking gym ng existing, kaya pa rin magtayo kahit maliit yung gym mo kasi hindi kaya talaga i-cover ng iisang gym ang buong population ng iisang area. So, lalo na doon sa Metro Manila yan. Kasi mas mataas ang volume ng tao. Sa probinsya, ganun din. Kasi kahit may existing ng gym doon, malaki ang possibility na hindi niya mako-cover. Plus, kung may existing gym na kasi, hindi naman kayo nakakasigurado na yung existing gym na yon is naka-embedded na doon sa mga tao. Which means, ibig ko sabihin, ito ba yung hindi na sila bibitawan ng mga kliyente nila? Sobrang loyal na ba ng mga kliyente nila? Baka mamaya mo, yung isa o dalawang existing gym businesses na nandyan sa lugar nyo, napabayaan na po. Maraming ganyan. Putok-putok na yung upholstery, may amoy na, so hindi na sanitary tignan, di ba? Marami pong ganyan. Sa totoo lang, maraming gym akong nakita na sa tagal ng panahon ng pag-ooperate nila, napabayaan na. So, yung mga ganitong klaseng gym, pag tinayuan to ng mas bagong gym, sigurado ako mahigit kalahati ng mga nagji-gym doon sa mga lumang gym na yon, lilipat kung hindi nila inaalagaan yung mga gamit, yung mga tao. So malaki ang possibility na lilipat. So wag ko kayong panghinaan ng loob pagka may existing ng gym doon sa lugar nyo. Okay? So
ito yung yung pangalawang reason ko, ito yung natutunan ko naman nung college ako sa marketing. Kasi nagkaroon ng isang study noon between Pepsi and Coca-Cola. So dati, nilagay nila sa isang vending machine is puro puro Pepsi lang, puro Pepsi. So may mga bumili naman ng Pepsi. Pero yung karamihan sa mga bumibili sa kanila doon sa vending machine na yon, wala silang option kundi Pepsi lang yung bibili nila. So ngayon, yung second part ng experiment, naglagay ngayon sila ng pangalawang vending machine. Puro Coke naman. Okay? So ang nangyari ngayon, yung usual na quantity ng tao na bumibili sa Pepsi, let's say mga 100 katao yung bumili, ngayon naging 300 na yung quantity ng bumibili kasi ngayon ang naging tanong ng tao, alin dito yung bibilin ko? Nung una kasi, ang unang tanong, bibili ba ako ng Pepsi or hindi? So may option siya kung bibili siya or hindi, di ba? Pero doon sa pangalawang part ng experiment na may dalawa na silang pagpipilian, hindi na siya nagtatanong ngayon kung bibili ba ako o hindi. Ang tanong niya ngayon is, alin dito sa dalawa ang bibilin ko? So karamihan sa mga tao na napadaan, napapag-isip kung alin doon yung bibili nila. Ngayon, i-justify natin ngayon to doon sa gym business. Pag isang business pa lang, ang gym mo, doon sa lugar, isang gym business lang, napapaisip ka, mag-gym ba ako o hindi? Yun yung majority ng iniisip ng ibang tao, mag-gym ba ako o hindi? Pero kung dalawa na ngayon yung pagpipilian na gym, ang tanong ngayon ng tao, alin dito sa dalawang gym na to ang pupuntahan ko? So ngayon, positive na yung reaction ng tao. Kumbaga, hindi niya tinatanong sa sarili niya kung mag-gym ba siya o hindi. Ang tanong niya ngayon, saan dito sa dalawa na to ako mag-gym? So, psychologically, maganda po na may kakumpetensya sa gym business. Kasi, unlike to sa mga unlike to do sa mga sinasabi ko ng water station, bilangin nyo ilang water station meron dyan sa community nyo. Di ba? Baka kada isang barangay may water station. Pero hindi uubra yan sa gym. Hindi lahat ng barangay may gym. Ilan lang naman ang capacity ng isang gym. Siguro sa yung mga average na gym, kaya niya mag-average na 20 katao at one particular time. So, gaano ba karami yung barangay nyo? Ilang daan, ilang libo yung residente doon. Kaya sinisigurado ko na hindi kayang i-accommodate ng iisang Kaya wag kayong panghihinaan kung meron ng existing, may isa o dalawa ng gym business doon sa lugar nyo. So, pangatlong reason ko, ngayon, iba na kasi iba na ngayon ang panahon. Dati kasi, nung generation ko, ang gym kasi is ganito, panay buhat lang. Gym baka lang. Pero ngayon kasi, meron na mga nagsulputan na ibang mga disciplines, kagaya ng CrossFit, circuit training, mga functional training, which is pwede mo i-incorporate. Etong kulay gray na equipment, para kay Sir Mako ito. Ito yung part 2. Ito yung kwento itutuloy ko yung kwento na yon dito kay Sir Mako. Yan sinasabi ko sa inyo na pwede nyo gawin ngayon. So, yung gagawin nyo kasi, pwedeng hindi gym bakal lang. Pwede kayong may certain area kayo, mga 30 square meters to 50 square meters na open area. Gagawin nyo yun? Gagawin yung functional training area yun. So ngayon, dalawa na ngayon yung yung makikater mo na kliyente. Una, yung mga nagji-gym bakal. Pangalawa, yung nagpa-functional, CrossFit, tsaka circuit training. Maganda kasi dito, pwedeng interchanging yung dalawa. Kasi may times na magpa-plateau ka talaga pagka puro buhat ka lang. So, maganda niyan, kung nag-plateau ka na, try mo mag-circuit, mag-crossfit, mag-functional, and vice versa. Kung nagsisimula ka naman sa crossfit, circuit training, functional training, at di ka na nag-grow, try mo naman mag-gym bakal. Ang maganda rito kasi, pwede mong paghalu-haluin ngayon yung discipline na yon. So, yun yung punto ko. Lalo na kung lumang gym, yung mga existing gym na nandyan, sigurado ako puro gym bakal sila. Pero hindi na sila nakakapag-cater ng ng mga functional training kasi napuno na yung gamit nila.
So, wag kayong panghihinayangan o panghihinaan na loob na pag may existing na ayoko na mag-gym business. As a matter of fact, may mga times talaga na nagiging beneficial pa yung pagkakaroon ng kakompetensya kagaya ng mga sinabi ko sa inyo na mga reasons. So, wag ho kayong panghinaan. And last but not the least, yung observation ko, personal observation ko. So, ano ba yung maraming mga businesses ngayon na existing? Sabi ko nga, milk tea, coffee shop, water station, so, sangyupsal, ang dami rin yan. So, yung mga nabanggit ko na na mga establishment, psychologically, pag nakikita mo sila nagkalat, parang hindi ka naman nagugutom eh. Let's say, puro milk tea. Yung nakikita mo, honestly, opinion ko yon. Pag nakikita ko ng maraming milk tea, sa totoo lang, hindi na ako naiinganyo mag-milk tea, nauuta na ako. Nagsasawa na ako. Tumingin, kung marami ako nakikita mga sangyupsal, di ba? Parang nakakauta naman to, puro sangyupsal na. Ganun din yung coffee shop. Parang butya, puro cafe na lang to. Pero, yung gym business, promise, kung may makita ka isang gym business, hindi ka mauuta eh. Maiisip mo yun, marirealize mo yun na parang may kulang ata doon sa sa daily life, yung daily activities ko. Parang wala akong gym Especially, kung puro kain ka ng sagyupsal, puro inom ka ng milk tea, para inom mo ng kape, kailangan mo ng ng outlet. Ito yung solusyon doon, yung gym business. So, kumbaga, nagkalat man yung mga sangyup, coffee shop, milk tea, sangyup, ikaw yung solusyon. Yung gym business mo, solusyon doon sa mga businesses na sinasabi ko. Hayaan mo silang magkalat. Hayaan mo silang magka-problema yung mga kliyente nila kasi ang solusyon doon sa problema ng kliyente nila, yung gym business mo. So kaya huwag kayong matakot na makipagsapalaran kung may existing na mga gym business na doon. So anyway, i-proof of completion muna natin kay Sir Seth. Kay Sir Seth is isang leg curl, leg extension, tsaka isang ab bench. Ito po yung order niya. So, pandagdag po to sa existing na gym business niya. Ganun din kay Sir Arvin Ochoa. So, kay Sir Arvin Ochoa ng Tansa, combo to. May nagtanong sa akin si Sir Jimmy Solis ata ng Dagupan. Kung di ako nagkakamali, dati na nating kliyente yun. So, tinatanong ni Sir Jimmy, gaano kataas to? So, ito po Sir Jimmy is mga 7 feet and 4 inches po ang taas. Ngayon, hindi na po ito itataas kasi nag-aalala siya, baka daw ito mauntog sa kisame. Hindi na po ito mauntog sa kisame kasi yun na yung pinakamataas na area natin. So ito order po ni Sir Arvin is seated chest press with high row combo. So naipakita na natin yung nito yung demonstration nito. So ito po is chest press. So dito sa posisyon na to. Kaya pagka chest press mo to, hindi natataas yung yung bakal para mauntog. So yung pinakamataas na area niya, yun na po yun. Hindi na po to tataas pa. So, kagaya ng mga hammer natin, may mga shock to. Kaya pagka binaksak, tumatalbog. Wala pong ganito ang ibang mga gym equipment. Kay imported, kay local, hindi ganito ang gawa nila. Ginawa natin to kasi in-improve natin yung design kasi ginagamit natin sa sarili natin gym. So, dito naman po sa likod is yung high row naman po to. So, kagaya na sabi ko, ito na po yung pinakamataas na area niyan. So, hindi na po siya para tumaas pa uli sa 7 feet. So, Sir Jimmy, kung 8 feet po yung kisame nyo, sapat na po yun. Tapos, na-adjust naman po itong upuan at saka leg stopper natin. Then, another order po niya is yung hammer shoulder press. Isolateral po to. Kagaya nung seated, isolateral po to. So, kaliwat kanan po yung gumagalaw dito. So, ito po yung kay Sir Arvin Ochoa. Lipat tayo sa labas kasi, gaya sabi ko sa iyo, siksik, liglig at umaapaw na yung mga gamit. So, ito po naman yung kay Sir Benjo at kay Bing Pandak ng Zamboanga del Sur. So, maganda yung napili nilang combination. So, itong itong order nila sa atin is isang hack squat with leg press combo plus kinostomize po natin to. Medyo masikip na. So kinostomize natin to kaya alam ni Sir
Benjo na kanya to talaga kasi pwera doon sa kulay, naglagay tayo ng dips dito tsaka leg raise sa likod. So, sa mga interesado, PM nyo lang ako kasi kinostomize natin to pati yung presyo nito eh. So, parang 3-in-1 na to. So, meron siyang leg press, may hack squat, at saka may dips po siya. So, ito yung kinostomize natin. Plus, may reverse flies with pec deck po siya. So, sa ganitong posisyon, nakapang back exercise to. Tapos, lipat lang yung pin pang chest na to. Tapos, Sir Benjo, kung di nyo napanood yung ibang videos ko, ang kagandaan ng design natin, yung machine ang nag-a-adapt doon sa range of motion, hindi yung tao. Kagaya niyan, kung maliit yung kamay mo, di ito lang yung range of motion mo. Kung mahaba naman, pwedeng humaba ng ganon. So, kita mo, hindi siya limited. So, hindi siya nakaka-injury pagka ganyan. So, unlike yung mga lumang design, lalo na yung papekdek na gano'n, pagka mahaba yung kamay mo, nakakasiki. So, yun ang pwedeng pagmula ng injury. Tapos, last but not the least, ito po yung seated chest press na selectorize natin. Ito po, na-feature ko na to, nakita nyo may 3 handle to. Ang reason for 3 handle na to is, pwede itong flat, incline, at saka decline bench press. So, tataasan mo lang tong upuan para yung kamay mo nandito sa ilalim, so pababa yung range of motion mo. So, minimimic niya yung decline bench press, tapos to ilagay mo sa katamtaman, ilagay mo yung kamay mo sa gitna, flat bench press naman. At ibaba mo sagad sa baba, at itong taas naman ang gagamitin mo, incline bench press naman yung gagamitin mo. Tapos, nagpasadya si Sir Benjo, ang gusto niya kasi, eventually, para makatipid siya ng space, darating yung panahon, gusto niya gagawin na lang to parang transformer or yung jungle. So, dinesign natin to, na eventually, pwedeng pagdikit-dikitin. So, ang deliveries natin, hanggang Mindanao po tayo ngayon. So, nagpapasalamat tayo doon sa lahat ng mga nagtitiwala sa atin, especially yung katulad nila Sir Benjo na malayo na talaga. Sayang, nalimutan ko, may isang kliyente tayo nag-i-inquire from Osamis malapit sa Osamis. Nagtatrabaho siya sa isang government agency. So medyo, hindi ko masisisi yung mga kliyente natin na pagminsan, naninigurado. Siyempre, hindi birong pera yung lalo na kung bago pa lang sila nanonood sa videos natin, hindi nila alam na na pinoprotektahan natin yung pangalan natin, at maski yung mga tao na mga prospect na bibili, pinag-iingat natin sila wag maloko. Pero kagaya po nung sinasabi ko sa inyo, sa dami po nung mga na-deliver naman natin ngayon, katulad ngayon, kita nyo, punong-puno yung mga orders natin. Makakaasa kayo na na tutupad kami sa pangako namin dahil hindi kami sisira sa pangalan namin, dahil sa tiwala ibinigay ng mga tao na to, dito po kami nabubuhay. Hindi kami gagawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng pangalan namin kasi sa panahon ng social media, napakadali po masira. So, kita nyo, pansinin nyo yung ibang mga kakompetensya namin. Meron ba kayong nakita na yung mismong may-ari ang nagbi-video or kung yung tauhan nila nagbi-video, di ba? Nakakaduda bakit hindi nila nagagawa yun. Kasi one way or the other, may magko-comment na, ito, tinarantado ako na itong fabricator na to eh. So, madaling masisira yung pangalan nila. Kaya, sa tingin ko, yung iba, hindi nagde-dare na mag-video. Unlike sa amin, makikita nyo, mula day 1, papaload yun na ako sa video kasi very, very confident kami na makakapag-deliver kami sa inyo ng quality product at wala po nagre-reklamo. So, abangan nyo yung part 2 ko na video. Ako po si RP ng Jim D po. Maraming salamat po.